Ang kwentong ito ay patungkol sa alamat ng lamok. Noong unang panahon, sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Tunga. Mataba ang lupang tinatamunan. Masasaya ang mga tao. Ngunit, marunong sila sa kanilang kapaligiran. Madalas na nanulusak sa dumi ang mga bakterya. Nagkalat ang mga balat ng prutas kahit saan. Nanlilimahin ang mga bata sa daan. Isang araw, nahihintakutan ang lahat sa biglang pagkawala ng ilang mga tao. Walang nakakaalam kung saan sila nagpupunta. Padalas ang mga nawawala. Kaya't lumapit ang mga taong bayan sa kanilang nakisig na hari upang humingi ng tulong. Kailangan natin magbantay sa lahat ng sulok ng ating bayan. Kahit ubugin ang mga tao sa mga basura. Araw-gabing nagbantay ang mga taong bayan at mga tao. Hanggang sa nakita nila ang paglitaw ng higanteng si Amo sa may paanan ng bundok. Kinuha nito ang isang matandang magbubukid at agad na nilulunod. Wala nang masasarap pa sa maruruming tao. Wala tayong laban sa higante. Mabuti siguro umalis na lamang tayo sa Tunga. Mukhain ng matanda. Iwanan kaya nila ang kanilang maruming bayan? Hindi natin maaaring iwan ang ating bayan. Dapat natin ito ipagtanggol. Alam niyo, nasasarapan ng higanting amok sa ating karumihan. Kailangan nating maglinis upang iwanan tayo ng higante. Yan ang utos na. Nagwalis ang kalabatan ng tutunan. Nandigo ang mga bata, naglaba ang kalalakihan. Saka silang naglandang muli upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Nang lumusob ang higante, pinaulanan nila ito ng pana sa dibdib. Ngunit, parang walang puso ang higante. Hindi ito nasasaktan. Binulon ng higante ang ibang kawat at dinakip ang ibang mga tao sa bayan ng Tunga. Wala sa dibdib ang puso ng higante, kaya't hindi siya mapapatay. Nasaan kaya? Walang sinumang nakakaalam. Nag-isip ng paraan ang hari upang matuklasan kung paano mapapatay ang higante. Nang minsang mabusog ito, nag-unya rin na himatay ang hari. Napasama siya sa mga nadakip na buhay. Nang makarating sa kuweba, isang batang higante ang sumalubong sa kanya. Hoy anak, matuto kang magtipid. Marunong na maglinis ang mga tao. At saka, umalis ang biglang bumangon ang hari at hinugot ang espada. Natakot ang batang higante. Oh, Huwag niyo po akong patayin. Hindi ko po kayo kakainin. Huwag niyo na po akong patayin. Nasaan ang puso ng iyong ama? Hindi mo dapat malaman. Kung gayon ay papatayin kita. Nasa ilong ang puso ng aking ama, kaya't nasasarapan siya sa kabahuan at karamihan ng mga tao. isinali ng hari ang batang higante at pinakawalan ang mga taong nakakulong sa kuweba. Hinanap na makisig na hari ang higanteng amo. Naabutan niya ito sa paanan ng bundok. Umakyat sa puno ang hari at inaga ang amo. Pinagtulungan nila ang tali na kasama ng batang higante. Sunog ng taong bayan ang mga amang higante sa gitna ng sangka na basura. Hindi niyo kami papatay. Hanggat marami ang paligid nyo, babalik kami! Sisipin namin ang mga dugo ninyo! Tapos nila, itinapon ng taong bayan ang mga abol ng mag-amang higante sa maraming sangka. Tumahimik na muli sa bayan ng Tunga, ngunit nagulat ang lahat sapagkat mula sa maruming ilog ay may maliliit na insektong lumusog sa bayan tuwing gabi. Naninitip sila ng mga dugo ng mga tao.
ang sabi ng higanting amok bago masunog kasama ako. Nilinis ng mga taga-tungaw ang kanilang marumisi. Dumalang ang maliliit at insekto sa nilisip ng dugo. Kinaulanan, tinawag ng mga taong bayan ang mga insektong ito na lubog. At diyan nagtatapos ang kwento. Ito muli ang kwento ng alamat ng lamok.